Amen. So mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po magsisimula na po sa ating pong gawain ngayong pong gabi nito sa ating pong pulong panalangin. Okay po, sa ating magsisimula, iawin po natin ang Panginoon. Himno bilang 72. Hymn number 92 sa ating mga pampasan na awit. Ulitin po natin ang lupaing maganda. Sinapit ko ang lupain na lahat ng iyang mayakin. Noon ay malimit, buhay ay walang kahambing. O lupain na maganda, matamis walang kapalan. Lagi ko siyang makikita. Jesus,
para sa iyong Ilaw, ilaw, ilaw ng lahat. Ilaw, ilaw ng aming buhay. Jesus ang pinto sa amin ay buksan, at nang kami ay huwag mangalila. Buhay iyong tahanan, Espiritong Banal, nagbiyayang walang hanggan, ako'y matutupad. Ilaw, ilaw, ilaw ng lahat. Ilaw, ilaw ng aming buhay. Jesus ang pinto sa amin ay buksan, at nang kami ay huwag mangalila. Amen. Purihin mo Panginoon sa ating mga pag-aawitan. At ngayon po ay lalapit tayo sa ating mga announcement. Ayan. Ating pong announcement ay ito pa rin kasi rin. Sige po rin tayo. Akalungkot man po ay talaga pong mangyayari po mga bagay na ganyan. Hindi namin maintindihan pero nangyari po talaga. Alam naman po natin na ang Panginoon po ay alam niya po na ang bagay. Siya na po bahala ang Panginoon sa tao sa atin. Katiwala po natin ang lahat sa Panginoon. Papasalamat din po tayo sa mga PNP Rally po na nandiyan po sila agad para po mag-imbestiga sa nangyayari po. Okay po, sige po, tuloy-tuloy lang po natin ang pabalita sa Padula po, ang ating pong J Ministry. Ayan. November 22, 9 a.m. Okay po, agahan po natin ang pagpunta sa church. Mga 8 pa lang po, nandito lang po tayo para po prepare po natin yung mga dapat po natin dalhin doon po sa jail po. At ang speaker po natin ay si Deacon Perky Oner. At nagpapasalamat po tayo at may nagdala po ng mga sabon ngayon gabi nito. Ano po, napakanaman po natin si Ate Lea. Ngayon, may madadala na po tayo ng sabon para po sa ating mga PDL. Kaya kung sino po gusto pa pong umabot, pwede pa po tayong sumuporta sa pamamagitan ng pagdadala po ng mga pwede natin i-abot sa mga PDL tulad po ng mga sabon panlaba, shampoo, face, ano po. At din po, pwede po tayong magbigay in cash. Pwede po natin kausapin ang aming po President, Brother Perky Oner. At kaya po ay sa Sabado na po. Ganap na alas 9 ng umaga. Okay po, susunod naman po ang aming pong feeding program. Ayan, November 29. Ang place po niyan ay sa Valerio Samal, Bataan. Ayan po, doon po yan sa pinupuntahan po natin tuwing po Sabado pag nag-visitation po tayo. Madami po kasi mga bata na sa mga kaya po napakaganda lugar po yun para magkaroon po tayo ng feeding program. Sa pangunguna po yan ng mga women's at ng kanilang pong president na si Ate Jenny Lumena. Nagpapasalamat po tayo sa mga nag-sponsor po para po sa gawain na yan. Ano po? Sa feeding program. Yan po ay sa November 29. Okay po. Ang mga susunod na pagbabalita ay sa susunod na po natin i-announce medyo malayo po. At ngayon kung gabi nito ay dadako na po tayo sa ating pong testimony time. Sa mga pinapala po ng Panginoon, ito na po yung tamang pagkakataon upang ibahagi po natin yung ating mga blessing ito po sa pamamagitan po ng pagpapatutuan. Sige po. Sino po mauna? Parang hindi na po tayo ngayon na. Baka nakalawin. Amen. Nagpapasalamat po ako. Ngayon po ay wala. Napansin niyo po, wala po si Nanay Curly at si Ate John Ken po. Sila po ay nagpunta po ng Bicol po. Kasi po ay inaayos ni Mama yung kanya po birth certificate. Iba po kasi yung
natin mag-pray si Nanay Mary, baka mabiyahe po, siya po si Abby. Pero natin, sige po. Kaya po ba? Amen. Ayan. Yun po, magandang gabi po sa atin. Una sa lahat po, gusto ko magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyaya na patuloy niyo mga taas na patuloy niyo mag-provide. Nagsama ko kasi nakatid na po niyo kasi po may klase po kasi talaga ako ng ganito. Pero yun po, tapos naman lang po yung finals na ayun po, nakatanda po ako ng prayer meeting. Tapos, ayun po, sobrang malaki po sa pagkakas sa Panginoon dahil sa throughout ng naging experience ko sa buong person pa lang as a person. Sa una talaga, maraming reklamo, ganun. Reklamo sa ganito, ganyan, pagkatawa pa, school works man, o mga schedule na binibigay. Pagka muli, nakaagap naman na po ako at salamat po sa Panginoon. At medyo nasanay na po ako sa sistema ng engineering sa UPSM. Lalo na po sa program po namin. Yung program ko po kasi bago-bago. Parang 3 batch pa lang po yata kami nag-take ng course na yun. So, wala pa pong gumagraduate po sa amin na computer engineering. Hanggang 3rd year pa lang po yun pinaka-uwi na. So, yun po. Babasama po sa Panginoon sa lahat. Patuloy niyo pong magsusustain. Patuloy niyo pong guidance sa akin. Yung mga araw-araw na puyat na pilo. Grabe yung pagpapabay ng hindi siya araw-araw sapat at super yung pinupili nakalakas. So, yun po, kasama din po sa patuloy niyo po pag-sustain ko sa mga family. Hindi naman po kami nagkaroon siya din ng mga gulong sa pagkaroon ng nagadagan kapapagaling nito. So, ayan. Hindi po ako nakaranas ng kahit anong letter. Ano ba mga kasi dati po sa akin, hindi po talaga ako. Sama po sa panel eh. Naging po pinimiting headphone. Tapos, yun po, pagsama nito ako sa patuloy ko nag-iingat kay Kuya. Bagamat Kuya talaga po siya. Bagay, isip. Problema, patuloy siya. Nagay ko sa kailangan niya ito. Hindi siya hinihingan sa kanya doon sa mga nag-ingat sa kanya, pati lang dito. Tuwing na weekdays, siya dito. Weekdays talaga dito. Kapasarap po sa pag-iingat niya sa hindi po sa patuloy niya pag-iingat sa pag-provide ng mga pangailangan. Salamat po sa Panginoon. Yun po, magsabat po ako din sa sobra kay celebrate na po na makapagpay na kayo ng mga estudyante. Ayun po. Pero sa akin po kasi, this week parang pinag-competition na kami kasi nag-atay na lang po clearance. So, sa iba po yata, yung iba pumapasok tayo ng basketball. So, ayun po, sa pasupayan sa yan, sobrang dami ko po mga na-realize ko sa buhay ko na nagpa-dagupan ang relasyon ko sa Panginoon. At ayun po, sa Amen. Tuloy ko na isama sa panalangin. Bakit po mga gusto niya? Kuya DJ sa mga katrabaho ko. Tuloy sila ng gabayan ng Panginoon.
Sige po, tayo po ay magsitayo na po na lahat. Pagkili po natin ang ating doxology. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritu Banal, nangangatao nilala, anak tanang kalangitan. Amen. Sa ating pagkakalubos, Diyos, ang
Ikaw, O Diyos, ang matibay na sangligan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng iyong aawitan kita, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa Diyos ko ang patuloy. Amen. Ngayon po ay naglalapit na po natin ang ating puso at isipan sa nakikinig po sa salita ng Diyos. Ano po? Dadalhin po yan sa atin ang ating po music chairman. Ayan, Brother NJ Rodriguez. Alright, muli po isang magandang gabi po sa atin pong lahat. Ano po, tunay po na mapagpala po ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sa kabila po ng bagyo, ng suliranin, ng mga pong pinagdaraanan natin, ang Diyos po ay nanapili po ng Panginoon. Siya po ay nakakaalam po ng lahat ng bagay. Ano po. So, pagkabayan po natin sa Kanya, ang kalooban, patuloy lamang po tayong manalangin at pumasa po sa ating Panginoon. Salamat po sa mga testimonies na nalating natin. Pray po natin patuloy si Nanay Merly at si Sister Joanna sa kanila pong mapayapang pagdalakbay sa bayan ng saan na sila? Bicol. Ayan. So, pagpalayan po sila ng Panginoon. Yung mga kabataan naman natin, I know, napagod na kayo. Alam ko napagod kayo when it comes to academic and extracurricular activities. Pero, good thing na nandito kayo at patuloy na nagpapagamit sa Panginoon. Isa yan sa way para kayo ay mapahinga, ma-relax, and at the same time ay kausapin ng Panginoon. So yung comfort naman natin, lagi yan nanggagaling sa Panginoon. Hindi yan nanggagaling sa anumang achievements natin, hindi yan nanggagaling sa labas. The best comfort might come from the Lord. Salamat din sa ating Orani Municipal Police, no, sa maaga po ninyong pagtulong po sa amin. And ayun po, so patuloy po kayo pagpalaan ng Panginoon. Sige po, di na po tayo magpapakatagal. Tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Panginoon. So nagiging busy na yung mga kabatero natin kasi December. Malapit na mag-December, so marami nang ganap yung mga kapatiran po natin. So let's all pray na bawat isa po sa atin ay magkaroon po ng oras sa gawain po ng Panginoon. Sige po, kung hindi pong bubuksan ang inyong mga banal na kasulat, I want you to open it in the book of Psalms, chapter 62, verses 1 to 12. Sa aklat po ng mga awit, kabanatang 62, mga talatang 1 hanggang 12. Kung inyo na po nakita, ay hayaan nyo na lang po ako na bumasa sa mga salita ng Panginoon. Ganito po ang sinasabi in verse 1, Truly my soul waited upon God, from Him cometh my salvation. In verse 2, He only is my rock and my salvation. He is my defense, I shall not be greatly moved. How long will ye imagine mischief against man? Ye shall be slain, all of you, as a bowing wall shall ye be, and as a tottering fence.
They only consult to cast him down from his excellency. They delight in lies. They bless with their mouth, but they curse inwardly. Selah. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from him. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. In God is my salvation and my glory, the rock of my strength, and my refuge is in God. Trust in him at all times, you people. Pour out your heart before him. God is a refuge for us. Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are alike to be laid in the balance. They are altogether lighter than vanity. Trust not in oppression, and become not in vain in robbery. If riches increase, set not your heart upon them. God had spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. In verse 12, also unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest to every man according to his work. Tayo po ay sa madaling manalangin. Nakilapin namin ng Diyos, pagpala po namin naman. Panginoon, maraming salamat po sa aming pagbubuas. Sa gabi po ito, Panginoon, ay po pinaglalaro sa amin. Salamat sa magandang panahon, Panginoon, hindi ganun kainit, Panginoon, natin, Panginoon. Salamat sa kalakasan na pinaglalaro po sa bawat isa, Panginoon Diyos. Sa pag-iingat mo sa mga anak buhay, sa pagpama ng bawat isa sa amin. Panginoon, dalangin po po na sa oras ng paggabayan, Panginoon, ng Espiritu. Nakunawaan po namin ang mga salita, Panginoon. Pinagpul po sa aming puso, sa aming isipan, higit sa lahat, ay may sa pamunay din po namin. Maging pagpapala ito sa bawat isa, maging kalakasan sa bawat kakainig, Panginoon. Ngayon din sa mga kapatid po namin, na nakikinig sa live stream, na nawagkaya ang pumungo sa bahay sa bahay, Panginoon. Langin ko na kung paano kami pagpalain ngayong gabi, ay pagpalain mo rin po sila, Panginoon. Lord, pinaubaya po namin sa iyo ang buong gawain, Panginoon. Wala po ibang mataas, wala ibang maluwalhati, kundi ikaw at hindi mo kami sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Alright. So, ito pong Psalms chapter 62 ay ina-attribute sa Haring David. So, ito po ay isinulat ni King David. And sabi ng mga scholars, ito daw ay maaaring isinulat niya noong panahon na nagre-rebelde ang isa sa kanyang mga anak na si Absalom. At hindi lang siya basta nagrebelde, nag-plot ko na palitan si King David bilang hari. At alam naman po natin kung gaano katindi yung nangyari dito sa mga anak ni David. Nung simula nung nagkaroon siya ng pagkakasala kay Bathsheba, ito pong isa niyang anak na ito kasama ang kanyang half-brother o kapatid sa ama na si Amnon ay pinagsamantalahan po nila ang kanilang kapatid na si Tamar. At pagkatapos po noon ay pinapatay ni Absalom si Amnon. So, ganun katindi, no? Yung isang bunga ng kasalanan ng kanilang ama ay nagbunga ng patong-patong ng mga kasalanan at naging burden ito kay King David. Up until siya po ay nagkaroon ng risk sa kanyang pamumuno. So, maaari siyang matanggal sa pagiging hari dahil dito mismo sa kanyang anak. So, babasahin po natin yung history in 2 Samuel chapter 13. Hindi ko na po yan i-isa-isayin sa inyo. Assignment na yan, sabi nga ni Kuya Renny. So, kayo na po ang magbasa ng history kung paano po nag-plot itong si Absalom para makuha yung loob ng mga Israelites at mapalitan ang kanyang ama na si Haring David. So, during the time of Absalom's rebellion, ito pong si King David, ang kanyang buhay at ang kanyang posisyon ay at risk na makuha ng kanyang sariling anak. At syempre kapag ka po ang hari noong panahon na yun ay napalitan, parang ngayon, di ba, kahit hindi natin sabihin pag nagpalit ng gobyerno, yung mga kaalyado ng gobyerno na nauna, yari yun sa susunod na, lalo na kung hindi nila kakampi, di ba? So, naging history po yan. Even noong panahon po na yun, it's part of the history na kapag ka nagpalit ng administration doon sa Israel, lahat ng sala ng naunang hari, kakalkalin ng susunod na hari para lamang
ma-put into life sentence yung naunang hari, magkaroon siya ng pananagutan. So, it's normal. Parang naging normal to nangyayari na kapag nagkakaroon ng pagpapalit ng administrasyon ay gano'n. So, si King David ay natatrend itong panahon po na ito dahil maaaring mangyari po sa kanya yun. Kung sakali na mapalitan siya ng kanyang anak na nagre-rebelde na si Absalom. So, we can just imagine kung paano nai-stress at nadi-distress ito pong si King David during this time. So, sabi ko nga po dyan, he was in a great distress and he felt many uncertainties in his life and his high position. In fact, tatlo sa kanyang mga sinulat na mga books ay, sabi ng mga scholars, about dyan sa rebellion ni Absalom. So, yan po yung Psalm chapter 3, Psalm chapter 55, at saka yung Psalm chapter 62. So, yung mga verses po na yan ay nailabas ni King David yung kanyang, alam niyo ba, yung saloobin na talagang nagdaramdam siya, at the same time, natatakot siya sa kanyang buhay, at siya ay namamangba sa maaaring mangyari sa kanyang buhay dahil sa rebellion ng kanyang anak. So, in 2 Samuel chapter 15, nabanggit din po doon na si Absalom is stealing the hearts of the people of Israel. So, ninanakaw ni Absalom yung puso ng mga Israel. Ibig sabihin, sinisiraan niya ang kanyang ama sa mga Israelites. So, pinalalabas niya na siya lang ang malinis, siya lang ang hindi corrupt. So, yan, itong last 2 days, ang dami-dami po natin nababalitaan ng mga rallies, etc. Na para bang at sabihin natin dito, si Absalom parang nililinis niya yung kanyang sarili, parang hindi siya nagkasala, parang hindi niya pinagsamantalaan yung kanyang sarili kapatid at hindi niya pinapatay yung kanyang kapatid, yung half-brother niya, diba? Kung paano niya siraan itong kanyang ama. So, itong si King David, talagang nadidistress siya, kaya nga po naisulat niya yung Psalms 3, 55 at saka 62. And lahat po tayo, mga kapatid, ay dumaranas ng mga ganyan. Especially when there are uncertainties that are happening in our lives. Ano po bang ibig sabihin natin ng uncertainties? Ito yung mga bagay na wala tayong kasiguraduhan. Ano po? Siguro, sa kaligtasan, hindi na tayo mag-argue. Baka walang nagtataka sa atin dito, walang nagdadoubt sa atin dito, sa langit tayo pupunta. Yung assurance of salvation natin, maybe, is not part of our uncertainties right now. Pero, yung buhay po natin dito sa mundo, hindi po tayo libre sa uncertainties. Bagamat ang promise sa atin ng Panginoon ay dadalhin niya tayo sa langit na bayan ng Piday, hindi naman po tayo talagang absolute na yun ang nilulook forward natin. There are still things that we are seeing. Pwede yung bukas, iniisip na natin, di ba? Pwede yung mamaya, iniisip na natin. Tulad nitong nangyari sa atin ngayon. Di ba? We are all in great distress. Paano kung balikan to, whatsoever, ano yung mangyari, blah, blah, blah. Normal po that it happens. Kahit na meron tayong assurance of salvation, yung mga heavenly things na promises ng Panginoon, ay nagbibigay sa atin ng certainties. Dito sa lupa, there are full of uncertainties. At hindi po natin pwedeng itinanyan. Hindi natin pwedeng sabihin, ay hindi, masyado na ako. Hindi na ako nakakaramdam ng uncertainties. Eh, si King David nga nakaramdam. Diba, it's a person that is so close to the heart of God, pero nakaramdam siya ng uncertainty sa buhay niya. Palitan ako ng anak ko, pag pinalitan ako, ipapapatay ako nito, mga kasalanan ko, ibubudgar niya, bla bla bla. Ano pa yung mga pag-iisip ni King David? Itong mga oras nito. And, ganun din po sa atin. Yung mga naranasan po natin ngayon, yung sitwasyon ng ating church, they are all bringing uncertainties in our lives. And it's normal. We just need to acknowledge, mga kapatid, na dumarating po ang uncertainties and ang anxieties. Tawag po natin dyan sa ngayon ay anxiety. So, ang ibig sabihin po ng anxiety is the fear of the unknown or intolerance of uncertainty.
Takot tayo sa mga bagay na hindi natin alam. Sige, hindi natin alam yung mangyayari bukas. Hindi natin yung mangyayari sa kaso natin, whatsoever. That's anxiety. And kausap ko nga si Ate Be, lagi nang sinasabi sa akin, hindi niya daw siya makatulog. Hindi siya makatulog. Pagka naiisip niya yung sitwasyon ng church natin, sabi ko, ako nga rin, Ate Be, ano ba si Pastor? Si Pastor is also being vocal sa amin, especially sa council. No, na alam po natin that every one of us is feeling anxiety because of what we are experiencing right now. At hindi lang po yung problema natin sa church, outside the church, marami pa tayong problema kinakapersonal, pamilya, kaibigan, trabaho, career, schools, napakapera, di ba? Napakadaming bagay na nagpo-cause ng anxiety. Kasi nga, it's fear of the unknown. Lahat ng mga bagay na hindi natin alam kung ano yung mangyayari, kinatatakutan natin. And that's anxiety. Or, simply intolerance of uncertainty. Sabihin, when we feel na merong uncertain na mangyayari, hindi natin matolerate yung ating feelings. At talagang nangangamot tayo. It's normal, mga kapatid. It's normal. Kahit na yung mga apostles di ba? Yung mga apostles, nung palang kinuwento sa kanila ni Jesus Christ yung mangyayari sa Kanya. Nagkaroon na ng anxiety yung mga apostles, di ba? Tinatanong na nila, anong gagawin namin? Kaya nga sabi ni Cristo sa kanila, huwag kayong magulumihan. Pinaalalahanan din sila ng Panginoon. Yung mga last natin na preaching, yung preaching ni Kuya Sito, di ba? Nung nasa barko sila. Kasama nila sa Kristo mismo, they know that the word of Lord and the King of Kings is with them. Pero nung bumagyo, because of uncertainty, parang humina rin yung pananampalataya. Dahil nakaramdam din sila ng trouble sa kanilang mga puso. And it's normal. Hindi po tayo exempted in feeling anxiety, in feeling stress, in feeling pressure, in feeling distress. Huwag po ninyong isipin na kung Christian mo ko, dapat kayong pagtagumpayan natin. Yes, kaya po natin yung pagtagumpayan sa pumalitan ng Panginoon. Pero, we have to acknowledge na dumarating po yan sa buhay natin. So, ito po yung nangyari kay King David. Just like King David, every one of us is at risk of facing so many uncertainties in today's world. Yan nga po, sabi ko nga, marami po tayong assurance sa heavenly matter or heavenly state po natin. Pero yung buhay po dito sa lupa is full of uncertainties. Yung eternal security natin, wala tayong problema dyan. Yung salvation natin, so long as nilang po si Kristo, alam natin na sa langit tayo po, wala po tayong problema dyan. Ang problema natin, yung araw-araw na pinamumuhay natin dito sa lupa. And that is what we will be facing and what we will be discussing tonight. We cannot dismiss the fact that this world state we belong right now causes us to overthink and to feel this need. Why? Because in this world there are people whom we love and trust that may turn against us, and there are always possibilities of losing the dream and of that dream job. There's always a great chance of failing the exam. There's a great chance of losing our loved ones. Because life on earth is full of uncertainty. Sabi nga nila, change is the only constant in this world. Ang tanging bagay na hindi nagbabago sa mundo ito ay pagbabago. Kada segundo, kada minuto, nagbabago. Mga tao pinagtitiwalaan natin, one day, pwedeng mamaya, hindi na natin silang pagkatiwalaan. Di ba? Ito, yung lupa pinagtitirigan natin, dati, tiwalang-tiwala tayo dito, ilang taon na tayo, hindi mo tayo na nagagawa ng masama, pero one day it happens. So, because the only constant thing in this world is change. Kasi segundo, nagbabago ito ang mundo. Ang temperatura, yung ikot ng mundo, yung nangyari kanina, nangyari kahapon, yung iniisip ninyo, lahat ng bagay ay nagbabago. And yung change ko is one of the biggest factor kung bakit merong anxiety. Kasi nga, fear of unknown eh. Dahil maraming nagbabago, hindi natin alam kung ano yung mga maaaring mangyari. That's why,
there is anxiety. During uncertain times, we also tend to look for a place of comfort, a place of clarity, a place of peace, and a place of protection. Tawag po natin doon ay refuge. Sa lugar na merong comfort, lugar na may kapayapaan, lugar na may proteksyon, lugar na merong seguridad. Ang tawag po natin dyan ay refuge. So, babasahin po natin yung mga verses na binasa po natin dyan. Maliwanag naman na sinasabi ni King David that his only refuge is God. Walang ibang muog na mas titibay pa kaysa sa Diyos. Walang ibang kanlungan na mas tatahimik pa kaysa sa piling ng Diyos. King David also taught us to take refuge. And yung refuge na to is the best refuge ever. So ito po yung ating topic for tonight. Our best refuge ever, which is our God alone. In other place, there is no perfect comfort. There is no perfect clarity. There is no perfect peace. And there is no perfect protection aside from the Lord's side. Number one, so muna magtutunan po natin. In Psalms chapter 62 and verse 1 and 5, we have to quietly rest upon God. Tahimik na magpahingalay o magpahinga sa Diyos. At sa ating pagpapahinga po, the only thing that we will do is to wait for the Lord. Sabi ng Psalms 62 verse 1 to 5, truly my soul waiteth upon God. From Him cometh my salvation. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from Him. Sabi po natin, we have to quietly wait and rest upon God. Importante po yung salitang quietly po dyan. Because, ayon po sa pag-aaral, ang anxiety is also brought by so many noise. O kapag masyadong tayo naiingayan sa pressure, naiingayan sa problema natin sa financial, problema natin personal, etc., etc., nag-bring po yan ng anxiety. So, ang dapat po natin gawin ay tumahimik at maghintay sa ating Panginoon. When we feel distress and challenge, we need to strategize and to start doing everything. Diba? Kapag meron po tayong problema, ang laging unang pumapasok sa atin, ano yung dapat kong gawin? Ano yung mga solusyon na dapat kong gawin? Ano yung mga strategy na pwede kong gawin in order for me to overcome this problem, in order for me to win this battle? At kaya po yung gawin ni King David. Kasi si King David, marami pa rin naman siyang tao nitong mga panahon na to. Even nagkakaroon ng rebellion sa side ni Absalom, marami pa rin takuhan si King David. At pwede pa rin siya mag-strategize na lihin si Absalom or patayin si Absalom, talunin ang kanilang kalaban. Pero, ang sabi ni King David, ang gagawin niya, I will wait upon God. My soul, wait thou only upon God. Maghintay ka lang sa ating Diyos, for my soul, or for my expectation, ay nanggagaling sa Kanya. So even if King David has the power, has the money, has the people to do strategies, pinili ni King David na tumahimik at maghintay, magpahinga sa Panginoon. Sometimes God wants us to pause for a moment. Gusto ng Diyos na huminto muna tayo sa play. Kung babasahin niyo po yung mga verses po na yan, merong isang prominent word na laging lumalabas dyan, yung salitang Selah. Ang salita pong Selah ay ginagamit, kasi music po ito eh. Psalms chapter 62
Psalm na sinulat ni David. At ang second po ay parang katumbas niyan sa atin ngayon ay yung rest or pause or semicolon, parang gano'n. Pahinga. So, yun po yung isa sa mga prominent na mga words na lumabas po dito sa verses na to. And makikita naman din natin sa kung paano ito na-relate ni King David. Sinabi niya na maghihintay ako sa Diyos. Ang aking expectation manggagaling lang sa Diyos. Ang aking salvation manggagaling lang sa Diyos. Sabi niya. God wants us to quietly rest and wait upon Him, to be patient, and have the inward silence and actively choose it, and wait for God's perfect timing and provision. Pero po kung sinabi dito, sabi ko po siya, we have to take a break. Because productivity is not always measured by the things that we have done. We can always be productive even while we rest. Alam niyo, sa amin po mga nagtatrabaho, nagigilty po kami kapag kami ay nag-break. Di ba may 15-minute breaks kami ng umaga tapos hapon. Minsan nagigilty kami kasi yung 15 minutes na yun, ang dami mo lang pwedeng gawin. Pero, siguro habang tumatanda, nare-realize ko na yung 15-minute break pala na yun, kasi scientific naman po yun. So, meron po yung pinanggalingan kung bakit 15 minutes yung ating mga breaks and then 1 hour yung lunch. Ano pa po yung pwede? So, importante kasi siya. No? Ibig sabihin, napansin ko na kapag hindi ako nag-take ng break, half day pa lang, exhausted na ako. Alam niyo po yun, parang pag nag-lunch ka, gusto mo uwian na, yung ganun yung pakiramdam. Kapag hindi ka nag-take ng break. Kasi nga, pinagod mo masyado yung sarili mo. Tapos nung na-realize ko na, pwede pa na mag-power na, yung 15 minutes pala, pwede kong ilakad, pwede kong isiam, pwede kong, alam mo yun, makipagkwentuhan, saglit, magpahinga, ilakad ko yung likod ko, bla bla bla. Then afterwards, mas magiging productive ako. Yung parang, pag nakapag-break ka, alas 5 na gusto mo pang mag-overtime, parang ganun yung pakiramdam sa akin. Dito ba? Pero yung, kapag ka nasanay ka na hindi mo tinatake yung break mo kasi nakukonsensya ka, sayang yung oras, bla bla bla. Bandang muli may exhaust yung katawan mo na. Makakagod ko yung katawan mo na. We have to take a break. Hindi ko po sinabi na huwag muna kayong umattend sa Sunday, ha? What I mean is, we have to take a break from yung mga external causes ng fears po natin, ng anxieties po. Halimbawa, nagkakaroon po tayo ng problema sa pera. Di po ba? Tapos, may mga bagay naman tayo na pwedeng hindi na natin isama sa gastos natin. We take a break on that. Di ba? Huwag ka munang bumili ng candy. Hindi na natausin yung gano'n. Huwag ka munang, alam mo yun, yung gagdagan yung mga blush on mo, may blush on ka pa naman. Di ba? Kung marami ka pang damit, huwag ka munang mamili ng damit ngayon. Take a break. We can make our break a productive one. Hindi po nagmamadali ang mundo. Bagamat, kailangan po natin samantalahin ang lahat ng bagay ng oras, hindi naman po tayo, yung Diyos yan, tayo eh. Di ba ba? We have to take a break. Huwag po natin sagarin ang ating mga kabuhay. Huwag po natin sagarin ang ating mga sarili. When we feel discomfort, when we feel distress, kaya tayo. Keep calm, relax. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I'm waiting for your perfect time. Hinihintay ko po, Panginoon, yung mga plano. Marami po mga verses to support that. Meron po isa dito, Lamentations chapter 3, verse 25 to 26. Ang sabi po ng Bible dyan, the Lord is good unto them that wait for Him. Mabuti ang Diyos sa mga taong naghihintay sa Kanya. To the soul that seeketh Him. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Minsan, hindi natin kailangan mag-effort na mag-effort. Minsan, kailangan naman natin ipaubaya sa Diyos yung mga bagay.
advice coming from doctors when panic attacks happen is to take a deep breath. Kapag naka-experience mo ba kayo, nakakita na po kayo ng tao na nagkakaroon ng panic attack, yung nanginginig siya, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Ang magandang gawin po sa kanya, paupuin, pahingahin ng malalim, patigilin sa kung ano yung ginagawa. Meron po kami ganyan co-worker kapag sunod-sunod yung kanyang ginagawa. Tapos na-pressure na siya kung paano tatapusin. Nagkakaroon talaga sila ng mga panic attacks. Those are signs of anxiety. At sabi ng mga doctors, ipahinga, pahingahin muna siya, pahingahin ng malalim. Take a break. Pahingahin muna. Yun nga po, Lamentations chapter 3:25-26, mabuti ang Diyos sa mga tao na marunong maghintay sa ating Panginoon. Let's quietly rest and wait upon our God. Secondly, we have to fully rely on God. In Psalms chapter 62, verses 8-10, sabi po ng verse, trust in Him at all times. Ye people, pour out your heart before Him, because God is our refuge. Selah. In verse 9, ang sabi ko po dyan, surely men of low degree are vanity, and men of high degrees are alike. To be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity. Trust not in oppression, and become not in vain in robbery, for riches increases, set not your heart upon it. Sabi po niyan, ng mga verses po na yan, kahit yung oppression, kahit yung mga taong mababa, matataas ang pinag-aralan, mga taong mababa ang pinag-aralan, all of them are vanity in front of God. Yung mga pagnanakaw, yung mga kayamanan, lahat ng yan ay hindi makatutumbas when you trust in God, because He is refuge for us. The only reliable thing, the only reliable one na pwede po natin pagtutunan ng ating pagtitiwala ay yung Diyos na hindi nakapura, yung Diyos na hindi nasisira, yung Diyos na hindi nagbabago, yung Diyos na hindi nawawala. Lahat ng bagay, kayamanan, mataas na pinag-aralan, katalinuhan, pati nga pag nanakaw dito ibig sabihin yung gumagawa ng masama. Kasi di ba, babasahin natin yung Proverbs and Psalms, sabi doon, laging sinasabi na yung mga mayayaman, yung mga gumagawa ng masama ay mabilis silang yumaman, mabilis silang kumita ng pera, mabilis silang mag-produce ng resources. Pero sabi niya dyan, become not in vain in robbery, kahit sa pagnanakaw, kahit sa paggawa ng hindi maganda, huwag na natin i-think. Sabi ng verse, we have to trust Him at all times. Pagtiwalaan natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Our full trust must be placed to the only reliable one, our refuge, our God. Naalala niyo po yung kwento ng nagtayo ng bahay o ng pundasyon sa sand, di ba? Kapag nagtayo tayo ng pundasyon sa lugar na madaling masira, na madaling tumumba, masasayang lahat ng pundasyon na itinigay mo natin. Masasayang lahat ng pagtitiwala natin kung ibibigay natin yung pagtitiwala natin sa low degree, sa high degree, sa riches, sa oppression, in anything, in any other worldly things. Masasayang lahat ng mga pagtitiwala natin kung yung pagtitiwala natin ay hindi reliable. Kaya magtiwala tayo doon sa reliable natin Diyos. Sa Diyos na hindi nagbabago at sa Diyos na hindi marunong magkamali. Marami po tayong mga verses to support that. Psalms chapter 9 verse 10. And they that know thy name will put their trust in thee, for thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee. Sabi ng Diyos, hindi pinabayaan ng Diyos ang mga taong mana sa Kanya. Psalms chapter 118 verse 2.
It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Sabi ko nga kanina, ito nga si King David, anak niya na ito sarili. Pero nagrebelde pa sa kanya. Paano ba yung mga hindi natin kamag-anak, hindi natin kakilala, hindi natin kapatiran? We cannot put our confidence on them. So it's better to trust in the Lord. It's better to put our trust in the Lord. Psalm 56 verse 3, what time I am afraid, I will trust in you. Sa oras na ako'y natatakot ko, ay magtitiwala sa iyo. Nahum 1:7, one of my favorite verses. Sabi ng Nahum 1:7. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Diba? Napakabuti po ng Panginoon. Napakadaming promises ng Panginoon na kapag tayo'y nagtiwala sa Kanya, He will not forsake us. Sabi ng Panginoon, di ba? Kapag tayo'y afraid, we can trust in Him at hindi niya kinakalimutan yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Napakabuti po na Panginoon. So, we have to fully rely on our God. Put our full trust in our Lord. And lastly, we have to strongly rest in God's sovereignty. Psalms chapter 62 verses 11 to 12. Sabi po dito, God hath spoken once, twice I've heard this, that power, kapangyarihan, ay nanggagaling, nagmumula sa Diyos. Verse 12, also in thee, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest to every man according to his work. Kinunclude po ni King David ang chapter 62 by declaring that the absolute sovereignty belongs to God. Sabi niya doon, lahat ng kapangyarihan nang gagaling sa iyo. Hindi lang kapangyarihan. In verse 12, sabi niya, O Lord, belongeth mercy. Unto thee belongeth mercy. Pati yung habag, yung awa, yung pag-ibig nang gagaling sa Diyos. So we have to strongly rest sa karakter ng ating Panginoon. Yes, makapangyarihan po ang Diyos natin. Kaya niya po gawin ang lahat ng bagay. At hindi lang po siya makapangyarihan. Siya po ay full of mercy. Sabi nga natin, thou rendest to every man according to his word. Pinagkakaloob ng Diyos yung nararapat na judgment sa bawat tao na naaayon sa kanilang gawa. Narinig ko nga, sabi ni Pastor, hindi na ako yung mananagot sa Diyos. Sabi ko ni Pastor. Kasi sila na ang pumilos. Tama po yun. Ito po. Kasi ang Diyos po natin is merciful. Ang Diyos po natin is the God of justice. And we can rely po doon sa character po ng Panginoon. So kung hindi man po umaayon sa atin yung mga bagay na nangyayari sa oras po na to, sa mga pagkakataon po na to, magtiwala po tayo sa karakter ng Diyos. Na siya po ay makapangyarihan sa lahat. Kaya niya pong gawin ang lahat ng bagay para po sa atin. And at the same time, He is merciful. Makatarungan po ang Diyos natin. Ginagawan tayo ng masama ng sabi ng Diyos, di ba? Ang paghihiganti ay Kanya. Sabi ng Diyos, kung tayo ay sa Diyos, sino makakalaban sa atin? Just need to strongly rest and rely sa sovereignty ng ating Panginoon, sa karakter ng ating Diyos. Sabi ko po dyan, God is powerful enough to win our battles. Kapangyarihan po ang Diyos na ipanalo lahat po ng ating mga laban. Problema natin personal, problema natin sa kapilya, problema natin sa school, problema natin financially, kaya po yan ipanalo ng Diyos. And He is also merciful enough to give justice and reward. Kung nagawan tayo ng hindi maganda, He's merciful to give justice. Sabi na rin, di ba?
binibigay pinagkakaloob ng Diyos sa bawat tao ayon sa kanilang gawa. Pinararapat sa kanila. And, of course, rewards. If you did good, kung gumawa tayo ng naaanig sa kalooban ng Panginoon, then we can expect rewards from the Lord. Because He's merciful enough and just enough to provide those things. 1 Chronicles chapter 29, verse 11. Thine, O Lord, is the greatness and the power. Sa iyo, Panginoon, ang kapangyarihan, lahat ng kalakasan and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as heaven above. Ano man pong problema na ating pinagdadaanan sa Panginoon, pagkatiwala po natin sa Panginoon. Because nasa Diyos ang greatness, nasa Diyos ang glory, nasa Diyos ang power, nasa Diyos ang victory, nasa Diyos ang majesty. And there is nothing that our God cannot do. Kahit ilang milyon pa yan na ikaharap sa atin, all riches belongs to Him. All glory belongs to Him. Maaaring hindi po natin kayang pagtagumpayan yung problema po natin, pero yung Diyos po natin kayang pagtagumpayan. For our conclusion, tandaan po natin lang, certainty is not always knowing what lies in the future. Ibig sabihin po, yung kasiguruduhan, hindi laging pag-alam mo lang kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Sometimes, it is knowing that in whatever, in whenever, in wherever, and however our situations are, our best refuge is our constant Christ and our rock of salvation. Hindi po laging kasiguraduhan kung alam mo yung mangyayari bukas. Ang kasiguraduhan kahit ano, saan, kailan, paano yung sitwasyon mo bukas, ang tanggulan mo si Kristo. That is what certainty is. Purihin po ang aming Panginoon. Dahil po sa madaling panalangin, nakila po namin Diyos. Maraming salamat po Panginoon sa oras na ito na pinagkaloob po sa amin. Amin pong matutunan Panginoon yung mga salita. Lord, salamat for reminding us Panginoon sa buhay ni David na sa kabila po ng rebellion ng kanyang sariling anak, kasira ng tiwala niya sa mga tao Panginoon, ay nagtiwala po siya sa iyo Panginoon. Naghintay siya sa iyo, bigay niya yung kanyang buong tiwala sa iyo, at nanalig siya sa iyong karakter Panginoon. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang may kayang gumawa ng lahat ng bagay para sa amin. Lord, sa oras po na ito Panginoon, kung meron po sa amin mabahala, nagkakaroon ng problema Panginoon, at we tend to exert more energy and effort Panginoon para pagtagumpayan namin yung mga problema namin. Lord, dalangin ko po na kausapin mo po kami Lord. Dalangin ko daw ng Diyos na ipaalala mo sa amin na ikaw yung gagawa para sa amin. At yung mga gagawin po natin laging kapos sa dakilang Diyos. Tanging ikaw lamang po makakapulpil ng lahat ng bagay. Ikaw lamang po makakapagpanalo ng lahat ng aming mga problema ng mga sabihin. Lord, we pray na kayo po siya patuloy na mag-bless sa bawat sa amin. Ano man pong bigat ng aming mga puso, Panginoon, tulungan niyo po kami na magpahinga sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo kami na ilagap sa iyo lahat ng mga problema po natin, Panginoon. And to start na tigilan na po yung aming overtake, Panginoon. Tigilan na yung pagpapadala po namin sa pressure of this life, Panginoon. And to fully trust in you. Ilang Diyos, pagpalaan niyo kami hanggang sa mga nalalagay po namin gawain. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagi ko po si YouTube. Amen. Gawin po Panginoon. Ganda po lang din. Napakinggan ang mensahe mula po sa ng mga kapitan. Okay po, at ngayon po ay dalawin po tayo ngayon sa ating pong pananalangin. Partners po tayo ngayon. Sigurado po tayo na ating pong mga kapalaya at tayo po ay sama-sama na po nanangin sa ating.
Gamitin po natin ang alam na may magagawa ni Diyos. Ang may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magagawa sa Kanya'y maglingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Sa pagkawas ng panalangin, ganyan po si Sabi ng Diyos, ipagpala ng Ama, kami po ay patuloy na pupuri sa inyo at sa mga Lord, salamat po sa muli, ginawa sa mga salamat po sa akin, nagbibigay po sa amin. Lord, napakaraming uncertainty pa mo sa aming buhay, sa mundo ito pa mo. Lord, salamat sa pagkatikaw ang aming kabulan. Lord, ikaw ang refuge, ikaw ang aming kabulan, ikaw ang aming lakas ng ikaw ang aming makakakilala. Ikaw pa mo ang pwede namin sandigan salamat po sa iyong salita na nagsilbing palagi sa tulong ng Diyos. Panginoon, patuloy po namin nilalapit sa inyo ang iglesia nito po. Lord, na ginawa po kami ng hindi maganda na ng Diyos. Kayo na po ang bahala sa mga tao nito na gumawa ng hindi maganda na ng Diyos. Namin dalangin na patuloy mo kami protektahan na ng Diyos. Protektahan mo ang mga isang bahay nito. Dalang din namin ang case ng church. Patuloy namin pinakakatiwala sa iyo. Kalooban mo ang siyang masulungan ng Diyos. Pinagkakatiwala ko namin ang lahat ng bagay natin. Lord, dalangin ko rin po ang bawat sa sa amin. Ano nang patuloy mo bigay kalakasan ng bawat isa. Ano mang suliranin, kung ano pinagdadaanan, karamdaman mo ito, kawalan namin ito, Panginoon, kayo po ang magsaayos ng lahat ng bagay nito. Panginoon, ang aming mga narating ng mga gawain, ay magpulahin po. Lord, nagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng bagay. Patuloy mong bigyan ng patutunan ang bawat prayers namin at ng Diyos. Lord, ingatan po kami sa aming pagsamantalang pag-iwala ng Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Thank you.